Eto ho mga kababayan, 'no, eto ho mga boss chief amo sir, yung dahilan kung bakit lalong tatagal si dating Pangulong Duterte sa loob ng kulungan, sa loob po ng dahig mga bossing. Kung yan acquitted na, eh, mapapabilis. What I mean to say is, kung minamadali ninyo at kung gusto niyo na talagang lumabas ang dating Pangulong Duterte, eh, dapat ang ginagawa ni Koopman mga bossing ay, yung tipo bang ilaban na, 'no, idepensa na agad ang dating Pangulong Duterte. Eh, hindi ho, eh. Sa mga nakikita natin mga boss chief amo sir, na estilo ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa pangunguna ni Nicolas Koopman, eh, puro po pangpauudlot lang o pag-udlot lang, doon sa mga hearing ng dating Pangulong Duterte. Kung matandaan niyo po mga boss chief amo sir, ang dami nilang ipinalabas dati na mga, kesyo daw po nabagok, nadula si dating Pangulong Duterte. Ang pagkakaalam ko, eh, si Harry Roque ang nagpapakalat noon. Meron pang weak o sobrang hina na o berewek na si dating Pangulong Duterte. Narinig natin yan kay Senador Ronald Bato de la Rosa na ngayon po ay nagtatago dahil napangalanan lalo na co-perpetrator ni dating Pangulong Duterte o sa madaling salita, kasapakat ni dating Pangulong Duterte. Meron pang mga nagpakalat na mahinang-mahina na daw, hinimatay daw po si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ngayon, ang ICC, hindi naman ho yan parang Pilipinas eh. Ano po, hindi naman po parang Pilipinas na kesyo umarte ka lang dyan, eh okay na, sige, pagbibigyan na po namin kayo. Okay na, sige na, hindi na natin itutuloy, palalayain na po namin kayo. Hindi naman po gano'n mga kababayan. Sa ICC, simplihan lang po, rektahan lang po mga kababayan. Pag sinabing hindi maayos ang lagay ng dating Pangulong Duterte, ang rektang gagawin nila, magpadala ng doktor, i-examine ng doktor, i-examine ng espesyalista doon sa loob ng ICC. Which is, ano po ang sabi ng espesyalista? Maayos at pwedeng humarap sa hearing o doon sa confirmation of charges si dating Pangulong Duterte, mga bossing. Sa makatwid, eh puro kaartehan lang ang ginagawa nitong sila Nicolas Koopman. Ngayon ang tanong, bakit ganun? No? Kung titingnan natin o pagbabasihan natin yung di umanong kinikita ni Koopman, 140 to 150 million per month daw po sa pera ng Pilipinas, no? Ibig sabihin, no, mga kababayan, kung multiply natin 'yan sa 10 buwan lang para mabilis, no? Eh, sabihin na nating 150 million, it means like 1.5 billion po, mga kababayan, no? Sa 10 buwan. Ngayon, dalawang 150 million equals 300 million. Idadagdag natin yung 2 buwan doon sa 1.5 billion, magiging 1.8 billion po, mga kababayan. Isa sa tanong natin, saan kinukuha ng mga Duterte yung ganoong karaming pera ho, mga bossing? 'Di ba? 1.8 billion. Eh, ang sabi ng dating Pangulong Duterte dati, eh, ano daw, eh, kapagka uma-attend niya ng mga hearing, 'pag uma-attend ng mga hearing, pamasahe lang ang kaya niya, konti lang ang pera niya. Pero uulitin ko ho, saan kinukuha ng dating Pangulong Duterte o ng pamilya niya yung 1.8 billion kada taon, 'no? Pulong. Baka sisiw lang ho kay Boss Pulong yon, mga kababayan, 'no, yung 1.8 billion. Baka sisiw lang din po sa Vice Presidente yung 1.8 billion kada year. Ngayon ho, mga bossing, rektahin natin 'to. Duterte collapsed twice while in detention. Sabi po nung mga, ayaw mapauwi o gustong manatili si dating Pangulong Duterte doon sa loob ng ICC, nako Koopman, hindi ikaw ang magsasabi kung ano ang kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Mga doktor ang tanging makapagpapasya
kung okey pa ba ang dating Pangulong Duterte. Kasi po sa nakikita ko mga Boss Chief Amo, sir, puro ganito na lang, 'no? Kagaya nung interim release nila, imbis na rumekta doon sa mismong depensa para sa kanya, hindi, paligoy-ligoy ho mga bossing. So ano expect mo diyan? Kung ang ICC, direct to the point lang, 'pag inusog nila ng inusog dahil doon sa mga kanilang mga dahilan o alibay, ang ending pa din niyan is kung ano yung dapat na hearing para dun sa araw na yun, yun pa din naman, sa mga susunod na mga buwan. Kapagka nag-hearing pa naman po sila, 6 na buwan, oh, 2 hearing ang iusog mo, ibig sabihin 1 year na dagdag sa kulungan kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, um, kung etong mga ito rumerekta na depensahan si dating Pangulong Duterte at hangga't maaga, naipaglaban nila na acquitted talaga ang dating Pangulo, di laya na yan. Baka next year, laya na yan. Baka this year, laya na yan. 'Di ba? Uulitin ko ho, ang ICC rektahan, walang audience impact. So ibig sabihin ho, yung mga nagwewelga o nagra-rally diyaan sa labas po ng ICC, wala kayong bilang. Yang mga palagda-lagda ninyo, yung kami naman, Tatay Digong, na may 100 ilan daw, 160,000 na lagda, walang bilang din yan. Yung mga call a friend na ginagawa, sabi, ewan ko kung totoo, 'no, nila Greco Bellica. Sumulat kay Putin, sumulat kay, Netanyahu, sumulat kay, Donald Trump para dito matulungan daw ang dating Pangulong Duterte. Hindi ako naniniwala na nakarating sa opisina, ng mga lider na 'yan, yung liham ni Greco Bellica. Dahil ako ho ay naniniwala na ginawa niya lang yon para magpasikat sa mga DDS na gumagawa siya ng paraan. Kasi nung ginawa niya yung panahon ng eleksyon, 'di ba? Mga DDS, hanapan ninyo ng kumbaga receive copy si Greco Bellica kung totoong na-receive ng Office of the President ng United States, 'no, ng Israel at ng Russia yung kanyang liham. So sa madaling salita ho mga bossing, kahit ano pang, ganito kesyo berewek na ang dating pangulo, kesyo may ganito ganyan, ang ending pa din po ang pagbabasihan mga kababayan ay ang ebidensya at kung paano ididepensa ng grupo ni dating Pangulong Duterte yung kaso niya.